5 senyales na ginagamit ka ng Panginoon. Meron ka bang nararamdamang malaking pagbabago sa iyong buhay? O maaaring hindi mo pa namamalayan pero posibleng ginagamit ka na pala mismo ng Panginoon. Narito po yung 5 senyales na nagpapatunay nito. Number 1, iba na ang iyong mga priority. Dati inuuna mo lamang ang makamundong mga bagay, saya, pera, o sariling kagustuhan. Ngayon, mas mahalaga na sa iyo ang Diyos, ang kanyang salita at ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Nawawalan ka na ng gana sa mga bagay na walang halaga. Sabi po sa Mateo 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ipinapakita po dito na kapag inuna mo ang Diyos at ang kanyang mga gawain sa buhay mo, malamang na magbago na ang iyong mga pinipili at inuuna. Mawawalan ng halaga ang mga bagay na pansamantala lamang, at mas pahahalagahan mo na yung bagay na mga makalangit. Number 2, nasa panahon ka ng hirap o pagsubok. Pakiramdam mo ay mahirap ang buhay, parang ikaw ay sinusubok at maraming magbabago at masasakit. Hindi po ito parusa, ito po'y pagsubok para hubugin at patatagin ka. Pinapatibay po ng Diyos ang iyong pananampalataya bago ka niya gamitin sa mas malaking misyon. Santiago 1 verse 2-3. Mga kapatid, dapat kayong magalala kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magpapatatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang mga pagsubok po na ito at hirap ay hindi parusa, kundi paraan po ng Diyos upang hubugin ka at patibayin ang iyong pananampalataya bago ka niya gamitin ng lubusan. Masyado ka nang sensitibo sa mga bagay sa paligid mo. Mabilis kang makaramdam kung may mali, masakit sa puso ang kasalanan, at mas naiintindihan mo na kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Masakit sa iyo kapag lumalayo ka o kapag hindi mo nagagawa yung kanyang kalooban. Higit sa lahat, mas nag-iingat ka na sa iyong ugali at kilos. Isaiah 30 verse 21. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Kapag mas naiintindihan mo na ang nais ng Diyos, mas nakikita mo na ang tama at mali, at mas nagiging maingat ka sa iyong ginagawa at sinasabi. Sinyals ito na naririnig at nauunawaan mo na ang kanyang tinig para sa iyo. Number 4, may malasakit ka na sa epekto mo sa ibang tao. Hindi ka na lamang nabubuhay para sa sarili mo. Iniisip mo na kung ano ang epekto na ginagawa mo sa iba. Makakalapit ba sila sa Diyos dahil sa iyo o malalayo sila? Nais mong maging halimbawa at tulong, hindi hadlang sa kaligtasan nila. Sabi nga po sa Pilipos chapter 2 verse 4, huwag ninyong hanapin ang inyong sariling kapakanan lamang, kundi kapakanan din ng iba. Hindi ka na lamang nabubuhay para sa sarili mo. Iniisip mo na kung paano ka makakatulong, makapagbibigay ng magandang halimbawa at hindi makasama o makaligaw sa iba. Gusto mong maging instrumento ka upang malapit sila sa Diyos. Number 5, inaalis ng Diyos ang ilang tao sa buhay mo. May mga kaibigan, kasama o kahit kamag-anak na biglang lumayo, nagbago o nawala. Hindi dahil masama sila o ikaw, kundi dahil hindi sila makakatulong sa misyon mo. O sila ang magiging dahilan para humina ka o lumayo sa Diyos. Nililinis niya ang paligid mo para makapokus ka lamang sa Kanya. Kawikaan 13 verse 20. Kapag lagi mo kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kapag hangalang lagi mong kasama ay mapapahama ka. Inaalis po ng Diyos ang mga taong maaaring maging hadlang sa iyong layunin o mga taong magdadala sa iyo sa masama. Nililinis niya ang iyong paligid upang makapag-focus ka lamang sa Kanya. Ito ay paghahanda lamang, kapatid. Kapag ganito nang nangyayari, magpasalamat ka dahil may inilaan ng Diyos sa iyo na mas malaking tungkulin.